Ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi, Hindi nga, ang tanong ko lang, Hindi sa ko palagay pa mo, alam. ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsak? Opo. Pumasa po. Pumasa. Tulfo, matanong ko lang, with your indulgence. Noong po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po. Si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. Opo. So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na paghihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the counsel of the Ruiz couple. Para alam nyo po yung pinag-uusapan. Patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yun sinasabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi. Ito na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo backtrack ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga, nakahon hanggang sa Mr. Chair, umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Mr. Chair. Salamat po. If I can cite the pertinent provision of the lie detector result, this is polygraph report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio, and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then nakadalawang attempt yun eh. Yung, di ba, yung una, yung masamang pakiramdam o kinabukasan. Wala. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon, ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? How do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Sa Honor, Tagalog, oh. ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Kung ikaw na magbasa? O So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franelyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate LB Vergara? sagot? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction.
Yung pangalawa, Okay, ikaw ano ba yung- mismo? ah, ang nanakit? Mabalik ko lang yung sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the chair, mabalik ko lang yung sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment po kasi, Your Honor, meron po silang 4 na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon yung tinatawag na average tracing. Average Yes po. tracing. Yes po, ang ibig po Alright. sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na kung saan, Nagre-reflect ba yan sa ano niya? yes po, sa equipment? chart paper po, yes po. Alright. So pagka nagsisinungaling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa Yung? layman terms po, reaction tracing po. Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po, nagde-deviate po kung anong klaseng pattern po yung lumalabas. Nababago po, yung sinasabi kong average tracing po yung normal, nababago po yan. At the time na ibinigay po yung tinatawag na relevant question. So, pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes po. O, ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Eh, sabi nyo, wala. Ito, sinasabi ni Atty. Mortel, nandun ka raw, Atty. Arugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng Hindi, papel. nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo, ipopolygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy. Your Honor, I was accompanying Mr. Ruiz Oh, and the tinandog other nga. 2 persons who were inside the Padilla So you were conference there? room. Oo, She ito was sina- downstairs, Your Honor. No, Kasi but kung- you were present in the premises. I was present during the conduct of First attempt. at that time. Can I relate Hindi, the sequences, Your unang Honor? pakatapos ng hearing, di ba, I was nag-polygraph? here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the 2 other witnesses. Ito nga, What kaya- about- After that, Your Honor, we went down to Oo, see my hindi natuloy client. kay Mrs. Ruiz kasi nga, High blood. high blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipopolygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, naliliis. So, We were together all that time, Your Honor. Oh, Me and nandun ka. Attorney Mortel. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were document there. that the NBI was asking her to Yes, sign. you were- After you that, were Your pala, Honor, I yan, was... may abogado naman pala Ito eh. naman si... Hanggang ngayon pa ba? Kanina, Hanggang walang ngayon, abogado. hanggang ngayon pa magsisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanongin ka lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpapirma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair. Saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka nakasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one Nakita niya Nakita niya na alam niya you na were merong polygraph undergoing examination. polygraph test. Oh. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. She is nodding her head. So, Senator Estrada, you can proceed with Alright. your questioning. Okay, sa NBI, okay. Nung kinunan mo ng who conducted the polygraph tests dito sa mag-asawa? Yung sa babae po, Your Honor, si Greg Peran po Sa yung babae? nagkandak ng... Sa lalaki? Ako po yun. Alright. Nung kinunan mo ng polygraph test itong si Mr. Ruiz, pwede bang ilarawan yung kanyang disposisyon? Kalmado ba siya? Ninenervyos ba siya? So, nung kinunan po, Your Honor, ng polygraph examination si Mr. Ruiz, kalmado naman po siya at saka cooperative po. Cooperative. Yes po. Okay. Ikaw naman, Mr. Ferran? Yes, You, Your Honor. you conducted the polygraph test to Mrs. Franz. Am I right? Yes, Your Honor. Kumusta naman yung disposition niya? Ninenervyos ba? Kalmado ba? O stress siya? O whatever? Nung una po kasi Your Honor is hesitant po siya kasi nga yung counsel niya that time is may inasikaso pong mga documents.
So sinasabi niya na kung okay lang daw na antayin niya yung counsel niya at the time. Pero Ano? sinabi niya po, Your Honor, na antayin niya daw muna po yung counsel niya at the time. Did you wait for the lawyer? Si Atty. Morton naman po nag-confirm na sumasang-ayon naman po yung counsel nila na i-undergo po ng polygraph examination si Miss Franz. But Mrs. Franz. did the lawyer witness the conduct of the polygraph test? Yes, Your Honor. Kasi alam po He niya was naman there? na Itong si Attorney Rugay was there? Present there? na-inform po sa ni Atty. Mortel. At the same time, nagsabi lang sa na may asikason pong mga document. Pero nag-confirm naman sa na okay lang naman po na i-undergo po namin ng polygraph examination that time po, Your Honor. No, was he physically present? Yes, Your Honor. During? During actual examination, no po, Your Honor. But ang sabi ni Attorney Rugay, pumasok daw siya sa kwarto. Opo, Your Honor. Pumasok po sa. Did you see Pero, him- did you see him enter the room? yes, Your Honor. What did he do? Did he witness it? May pinasay na lang po sa Your Honor ng mga documents kay Miss And then he left. And he left po, Your Honor. So without witnessing it? Yes, Your Honor. But before I conduct examination, Your Honor, nagpapirmo po kami ng consent or pahintulot po kay Miss Franz na pahintulot po para i-undergo po sa ng polygraph examination that time po. Okay. So ibig sabihin dito sa resulta mo, Franelin Ruiz polygraphs indicated to the examiner that responses indicative of deceptions occurred at the following relevant questions, etc., etc. Napaliwanag mo sa amin kay Senator Tolentino ano ibig sabihin yung ng indicative of deception. So ibig mo bang sabihin nagsisinungaling si Ginang Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw ang nag-ano kay Mr. Ruiz. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Paano nyo yung talaga nasisiguro na talaga nagsisinungaling? During the actual examination kasi, Your Honor, we conducted 3 series of the polygraph examination upon the subject. As ganun po rin kasi yung procedure sa paggamit ng computerized polygraph system, dapat po 3 series. So, after po ng 3 series na yon, tiningnan po naming results, consistent po yung kanyang reaction doon sa tanong na ibinigay ko sa kanyang during the actual test. Consistent denial. Yes po, consistent po na nagsisinungaling siya doon sa... Consistent na nagsisinungaling. Yes. Pero, ang sagot ni Pablo, ang tanong mo, nakita mo ba o nakaharap